seremonya po ito para pinagpapala ang mag-asawa. Kailangan meron ka ng sapat na trabaho. Next, paano ka magkakaroon sapat na trabaho kung di ka pa tapos mag-aral? Ano sunod? Nagsama na kayo. Sana tinapos mo muna ang pag-aaral, lalaki at babae, para may sapat kayong trabaho kung ano man pinagtapos ang course. Tama po ba? Kaya ang mga estudyante, hindi ba bigla-bigla? Ang pagmamahal nandyan niya, pero isipin natin ang before. Pag hindi iniisip ang before, magkakamali, hindi pinagpapala, masusumpa. Kaya ang advice ko, sa mga lalaki at babae, dalaga at binata, before kayo magkaisip mag-asawa, siguraduhin niyo may sapat na kayong hanap buhay. Kung di man kayo nakapagtapos sa pag-aaral, siguraduhin ninyo na kahit sa bukid, magtanim o sa dagat, anong businessman, anong trabaho man, siguraduhin ninyo na iyan ay makakabuhay na sa inyong paglikha ng pamilya. Tama po ba? Hindi biro-biro po. Sabi ko sa inyo, biro-biro. Kaya marami ngayon naghihirap na pamilya. Next, di may sapat ng trabaho, before mag-asawa. Ang sunod, may sarili ng bahay. O nakalagay doon sa pinasa, trabaho at saka bahay. Bakit ang mag-asawa, pag mag-asawa ng lalaki at babae, may sariling bahay? Paano mo iiwanan ng magulang, wala ka ng bahay? Kailangan pag kinasal kayo, magsama kayo, may lilipatan na kayo sa sariling bahay. O balik sa Bibliang pattern na naman. O sana naman titira kasi may trabaho ka, walang sariling bahay, titira ka sa biyanan o magulang. Alam mo ninyo, kaya ang pamilya, nagkakaproblema kaya hindi sinusundan ang Bible, ang salita ng Diyos. O nandoon ka nga. Di ba marami nagkakaproblema? Yung biyanan sa manugang, yung manugang sa biyanan, nagkakaisa. Kung ano man bagay-bagay, yan ang dahilan kung bakit nagkakagulo, hindi nagkakaintindihan dahil nag-asawa na, wala pang sariling bahay. Before. Amen? Before. May trabaho ka na, pero huwag agad. Kailangan mayroon ka ng sariling bahay. Alam niyo, hindi naman sa pagyayabang. Ito, tagaroon sa amin, magkakabayan naman sa Malabiga. Ito si Kapatid Rasol. Walo kami magkakapatid. 4 na lalaki at 4 na babae. Bunsok ako sa magkakapatid. Kilala nila ang magulang ko. Kapag ang aking kapatid na babae ay ikakasal, may manugang kasi noon kung 1 taon, 2 taon, magmanugang ka. Noon, bawal maglapit-lapit ka, maghawak-hawak ng kamay. Kasi kapag nahawakan mo na, ang kamay ng babae, ang sabi ng nanay ko noon, kasal agad. Kahit hindi po pa yan nagalaw. Kasal agad, nahawakan mo na. Diba? Kasi nakapattern sa Bible Kaya takot na takot ang lalaki makahawak ng kamay sa girlfriend. Takot na takot yan. Sasabi ng nanay, wala pa tayong baboy, wala tayong bigas, wala tayong pera, kakastos tayo, huwag ka munang ganyan. Diba? Ganon. Ngayon, bilang kapatid ko babae, ang sabi ng nanay ko, doon sa magiging kumpare, sa magulang ng mapangasawa ng kapatid ko, bago kayo magpakasal, magtayo muna kayo ng bahay para sa dalawa. Or din yan. Ang gagawin naman, walang kasalang pag walang sariling bahay, ang nanay ko noon may kid. Walang kasalang mangyari kapag walang sariling bahay. Yung lalaki naman, magsasariling bahay yan. Kahit kubo-kubo yan, basta mayroon bahay na sarili. Takayo sila. At binata na sa ngayon, hindi pa kayo nag-asawa, ang kanyang pattern ng Biblia, number 1, bago mag-asawa, kailangan kayo ay may sapat na ng trabaho. Okay, kahit anong trabaho. Pangalawa, bago kayo mag-asawa, magtayong tahanan, kailangan may sarili na kayong bahay. Hindi kailangan yung malaking bahay, basta sariling bahay, titirahan ninyo. Pangatlo, bago kayo magsama,
kailangan magpakasal muna kayo. Ayon sa chapter 7:36, kasal. Kaya ang kasal, mula Genesis hanggang New Testament, kusok. O kahit bantayan ninyo na talagang gustong-gusto ko nila. Alam niyo, busugin natin ang mga anak natin sa aral ng salita ng Diyos. Kasi ang pagsisisi, hindi dapat sa huli. Ang napakagandang pagsisisi, dapat nauna. Tama po ba? Kasi kapag nahuli ang pagsisisi, ay para yung panahon ni Noe. Di ba? Na ang sabi doon, nagsakay sa barko, ngayon, hindi naniwala sa baha, lumagbaha na, saka naniwala, nagsisi. O, Noe, naniniwala na ako, ano, tapos na. O, tapos na, di ba?